Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong June 21 taong 2024. Isa lamang po itong quick update kaya diretso na po tayo sa pag-technical analysis dito po sa kanyang daily chart time frame. At nitong nakalipas po na video ay yung aking analysis po rito ay napaka-bearish po yung kalagayan nitong si Shiba Inu. Ibig pong sabihin ay patuloy po siya sa kanyang pagbagsak. Kaya, ayan, kitang-kita naman po natin sa ating dalawang indicators dito, lalong-lalo na yung ating Halsert indicator dito, na ayan, mahaba na po yung kanyang pangangatawan pero nananatiling malaki pa rin yung sukat nito. Yan, lumalaki at lumalaki yung sukat nito. Ibig pong sabihin ay mas lalong tumitindi yung kanyang selling pressure. Ganun din po yung ating yung ating QQE mode indicator dito. Mula dito noong June 16 ay mapapansin po natin na palaki ng palaki yung mga sukat nito. Ibig pong sabihin ay sa kada araw ay nadadagdagan ang selling pressure natin dito kay Shiba Inu. Pero ang nangyayari po rito ay meron po tayong isang matibay na support line dito sa 40 digits 1767 at ito po yung tanging pumipigil sa pagbagsak ni Shiba Inu. At kasama na rin po yung upper portion ng ating pattern dito. Ayan, na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Kung saan ay nagkaroon po siya ng breakout dito. Ngayon ay umangat po siya pero bigo po siyang magpatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo dahil sa bumangga po siya sa major resistance line natin dito na 40 digits 2777. Kaya mula po rito ay bumagsak siya. Ngayon ay umabot na po siya rito sa sunod na major support line natin na 40 digits 1767 at maaring dito na po siya makaka-recover. Kung pag dito po siya tatalbog or magkakaroon ng rejection ay ang posible pong mangyari rito ay babalikan niya yung major resistance line natin dito sa 40 digits 2777. Ayan, pero sa ngayon ay patuloy pa rin po na matindi ang ating bearish market condition nitong si Shiba Inu or yung may control sa market ng or market price ni Shiba Inu ay ang mga sellers. Yun nga lang at mapapansin po natin dito na yung nabuong candlestick natin dito noong June 19 at saka June 20 at maging yung kasalukuyang nabubuong candlestick natin ngayon ay maliliit yung kanilang maliliit yung sukat ng kanilang katawan. Ayan, nagpapakita po yan ng struggle dito sa support line natin na ito. Ibig pong sabihin niyan ay nahihirapan po silang tagusin or basagin ito. Kung pag bigo po silang basagin ito ay nagpapakita po ito na matibay talaga ang support line natin dito at mauuwi po ito sa pagko-consolidate or pagsa-sideways. At sa tingin ko, magko-consolidate po ito at magsa-sideways. Kung hindi po nila kayang basagin ito hanggang sa dito na po siya makarecover at hanggang sa magti-take over na yung mga bulls para itulak ang market price ni Shiba Inu ng paangat. Ayan po yung hinihintay natin dito. Pero kung sakaling nabasag po yung support line natin dito, ay ayan, ang mangyayari po rito ay magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak hanggang dito sa sunod na support line natin na 40 digits 1482 at saka mai-invalidate na rin yung ating pattern dito. Ayan, mawawala na po yung mai-invalid na po yung kanyang naranasang breakout dito. Ayan, yan po yung mangyayari dito kung sakaling nabasag yung major support line natin dito na 40 digits 1767. Pero kung pag tumalbog po siya rito, ayan, tumalbog po siya rito at nagpakita po siya ng mga signs or mga signals na dito na siya makaka-recover ay mananatiling valid pa rin yung ating price target dito kay Shiba Inu na pinakamataas na price target natin dito na magagawa niyang akyatin ang 40 digits 3648 na presyo. Kaya yan po ang mga dahilan kung bakit yan pa rin po yung mga nananatiling mga live spot trading positions ko dito kay Shiba Inu. Yan, marami po akong nakaabang na mga take profit dito. 5. Yan, ito po yung mga kulay yellow na arrow signs. Take profit po yan or mga sell pending orders ko dito kay Shiba Inu. At meron na lamang po akong dalawang natitira rito na buy pending orders dito sa ibaba. At yan naman po yung dalawang kulay blue na arrow signs dito. Mga previous trades ko naman dito kay Shiba Inu ay ayan, 3 na magkakasunod na mga buy or pagbili. Nakabili ako sa mga ito kasi dulot po yan ng naranasang tuloy-tuloy na pagbagsak ni Shiba Inu nitong mga nakalipas na araw. Kaya
Ayan, yung mga nagtatanong po kung anong ginagamit kong platform dito ay yan po ang TradingView. Yung aking dalawang indicators dito ay ang Halsted Indicator, yan, at saka ang QQE Mode Indicator. Check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para sa karagdagang detalye or pagpapaliwanag tungkol sa mga ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.